Tapos composite function. Ang pag-operation, di ba? Ito yung plus, minus, times, divide. Okay? F32. Hindi ko alam yung formula eh. Pero may formula yun, di ba? May formula yun, alam ko. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung formula. Anyways, okay na yan. So, i-YouTube mo na lang. May mga bagay tayong di alam eh. Saka nakakalimutan na natin yung iba. Oh, pero ano, gawa kayo ng ano? F of x natin. Anong f of x natin? Kung kayo na gumawa ng given, negative 5 lang. Lagyan ng variable. Gawa kayo kunyari, 2x plus 3, 9x squared, mga ganyan. Sige. Lagyan kayo ng mga variables din. Ang dali na, f of x natin. 3x plus 5. Sunod. G of x. 12x squared. 2x cubed plus 5, h of x. Last na. 3x cubed plus 6. Last na to, p of x na lang. 3x cubed plus 6. Okay na to, no? Anong una natin? May square root. Sige, pwede. Anong isa nating square root? Bonsyo. Nagdagan natin, no? Let's say p q of x. Yung may square root. Sige, yung may square root. Anong function natin na may square root? Square root of x, pwede na ba yan? Hindi. Ang function x squared. Kala ko square root. Square root of x raised to 5. Oh, square root of x daw. Raised to 5. Napakadami naman yan. Anyways. Anong una natin i-solve? Anong i-solve natin? Pili na kayo dyan sa functions natin. Anong natin i-solve? Ang dali. Q lang. Dapat dalawa. P and X. Hindi. Kunyari, P plus X, P bla 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 bla. Q and H. Ano sa Q and H? Akashi. Anong gagawin natin sa Q and H? Mahirap to Sig 5 to plus. Yung pa plus lang. So sabi niya, meron tayong Q and H. So Q of X plus H of X. Ibig sabihin, yung ibang mga functions, disregard mo muna. Kasi hindi naman sila kasama sa given mo. Ibig sabihin, ang titignan mo lang, yung Q of X, pati H of X mo na. So hindi mo muna ito papakailaman si F of X, si G of X, tsaka si P of X. Hayaan mo na muna sila, char. Anyways, pag plus, copy mo lang lahat, no? Bisa magkakaroon ka dyan ng square root of x raised to 5. Kahit wag mo na lang dyan ng parenthesis, no? Kapag ganyan. Kapag plus yung operation, kahit wag mo na lang dyan ng parenthesis. So dahil hindi naman ito mapapactor out, ito pala mapapactor out, mag-simplify natin to. Anong simplify nito? Ng square root of x raised to 5 natin. Tambay lang tayo, tambay. Pag sinimplify natin yung square root of x raised to 5, anong sagot? Dapat marunong kayo ng radicals
Oh, x square root of. O, pwede pa yung square root of. Pwede pa yung 3. Ganito ang gagawin ha. So, kapag pwedeng ano. Kung meron tayong square root of 5, x raised to 5, di ba? Ibig sabihin, pwede mo to i-divide. Kasi square to, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng x raised 5 over 2. Pag ginawa mo siyang fraction, exponential pala. Ibig sabihin, etong index mo, ilalagay mo yun sa denominator. Tapos yung exponent, ilalagay mo sa numerator. So, mapapansin mo, ilang 2 ang makukuha mo sa 5. Di ba, meron kang 2 na makukuha dyan. Di ba? May matitira pang isang x na 1/2. Magulo? Ganito na lang ha, para hindi kayo magulo. Parang naguluhan lalo. So, ganito na lang lagay mo. Lagay mo yung 5x dyan. Oh, kasi 5 yan eh. Dahil square root to, or index mo is 2, kapag may magkamukha, may pair ka dyan, ilalabas mo yan as 1. May pair ka ulit, ilalabas mo yan as 1. Times mo yun na kapag nilalabas, itina-times yan ha. Ito kasi walang pair, nasa loob pa rin yan ng square root. Ibig sabihin kapag 2, kailangan 2 lang. Okay? Okay? Pero kung cube root, for example, let's say cube root of x raised to 5, na 5 yan. Ang kailangan mo dito 3, kasi cube root siya. Lalabas mo yun at isang x lang. Dahil ito 2 lang, nasa loob pa rin yan ng square root. Cube root to ha. Yan. Ganyan ginagawa ko para madali mag ano. Oh, tama na yon, 2x square root of x yung sagot natin dito. Ibig sabihin pwede itong maging 2x square root of, ay hindi, x squared to, hindi to x to. X squared square root of x. Nagets mo? Hindi siya 2x no, Jargos. X squared lang. Jargos. Tapos copy na lang yung iba. Ito yung sagot natin dyan. Wala nang 2. Kasi x times x, di ba x squared? Hindi naman 2x squared. Anong sunod natin? Ang sunod natin, composition na kagad. FNG, lagay nyo ng operation para alam natin. Times. Lagay nyo ng buo. Paisa-isa naman. Saan ko ilalagay yung paisa-isang sinusulat nyo? Maging tutor mo. Magpapa-tutor ka ba? H of x, h times x, h times p pala. So sabi ni ano, h of x times p of x. So dahil multiplication, disregard mo yung ibang mga functions mo dyan na hindi h tsaka p. Ito lang papakailaman natin. Itong h and p, na. Mamaya tayo sa composition, operation muna tayo. Sabihin yung h of x natin, magkakaroon ka ng 2x cube plus 5 times, tandaan natin na yung dot times yan na, pati yung parenthesis times din, 3x cube plus 6. Ayan. O ngayon, FOIL method lang to. Anong sagot natin sa una? 2x cube times 3x cube. Baka hindi naman kayo marunong ng exponent. Patay tayo dyan. Inner peace. Anong sagot natin? Anong sagot natin sa 2x cube times 3x cube? 6x raised to the power of 6. That's correct. So, magiging 6x raised to 6. Bakit? Kasi, 2 times, nagka-times tayo ha, hindi tayo nagpa-plus. Nagta-times. So, 2 times 3 is 6. X cube times x cube is x
raised to 6. Ibig sabihin, kapag nagmumultiply tayo ng exponent na parehas, ay ng variable na parehas, ina-add lang natin yung exponent. Kasi parehas sila x, nagka-times tayo, yung exponent, ipa-plus lang natin. Plus minus yun. Iba ang plus, iba ang minus, iba ang times, iba ang divide. Kaya babasahin mo dapat yung sinosolve mo. Fix. Nagets mo ako? Okay. Anyways, anong sunod natin? 2x cube times 6 is 12x cube. That's correct. So, dahil plus yun, plus 12x cube. Kasi positive sila, di ba? Then, proceed tayo sa dito sa 5 times 3x cube is, ba't para to puro plus? Yan ang minus no? Plus 15x cube. Yun, very good. Then, last term is 30. May pwede bang i-combine? Tingnan nyo kung meron pwedeng i-combine. Alin po yung i-combine natin? Nasa gitna. Ibig sabihin yung answer natin is x raised to 6 plus ano? 27 cube. That's correct. Plus 30. Ito yung sagot natin dyan. Coil method lang naman to pag times. Pero dapat marunong ka ng laws of exponent. Next. Sagot natin. Ang sunod. Parang ang dilim. Hindi i-add kasi hindi tayo nagta-times. Pag nagta-times, i-add. Pag nagpa-plus, i-copy. Lagay kayo ng anong gagamitin natin. Ito yung functions natin. Napili kayo dyan. Anong ang gagawin? Anong gagawin nga? Kaya nga. Anong gagawin sa QNG? May G ba yun? May G ba yun? Ano nga? FNG, FNH. Anong gagawin? Kapag off, kunyari composition, lagyan mo ng O. F off, ganyan. Kaya nga isosolve nga natin ano ang F divide H. F divide H. Sige, divide natin yung F tsaka H. Pwede ba yan? Ibig sabihin, sige. F of X divide H ba yan? H of X. Kapag ganito naman yung given, di kunin mo yung F of X mo, which is itong F of X natin na 3x plus 5. Tapos, yung H of X natin is 2x cube plus 5. Anong gagawin? Kakancel ba yan? Kakancel ba yan kaagad? Dahil may x to, kakancelin ba yon? May 5 to, kakancelin natin yon. Ganun ba yon? Hindi. Ito na sagot dyan. Kasi bago ka makapag-cancel out, kailangan naka-factor out sila. Hindi naman to factorable Sabihin nyo na yung final answer mo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Kailangan factor bago ka mag-cancel out. Pag sa divide ganun ginagawa. Q times P. Multiply natin itong dalawa. Hirap. Q of H. Sige. So, composite na tayo, no? So, number 4 natin. Q of H. Naku, napakadami na ito.
raised to 5 pati to. Ang dami nun. Bawasan natin tong ito. Ang dami na ito. Naka-raise to 5 to eh. Pwede sana kung ano, Q of ano na lang, Q of G na lang, no? Huwag tayo mahirapan. Q of G na lang. Kasi monomial lang naman to eh. G na lang natin to. Pakita ko lang naman yung process. Ibig sabihin, kapag ganito yung given natin, composite function na to, no? So, kung ano yung naunang letter na function mo, kopyahin mo kung ano yung function na yon. Di ba yung q of x natin is equals to square root of x raised to 5. Ibig sabihin, meron ka dyan square root of x raised to 5. Ngayon, yung value ng x natin, papalitan mo yon ng function ng g of x. Which is, etong x natin na to, papalitan natin to ng function ng g of x, which is 12x squared, no? So, magiging parenthesis 12x squared tapos 5. So, pag sinimplify natin to, ano maging sagot natin? Kung meron tayong 12x squared raised to 5, ano magiging sagot? G na lang nga, kasi mahirap yung h. Masyadong malaki yung exponent na ito, oh. Ikaw mag-solve. 144 ba? Pag ganito ha, 12 raised to 5 to dapat, no? 12 raised to 5 is 248832. Ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng 12 raised to 5. Magkakaroon ka ng 12 24832. Tapos yung x natin raised to what? Raised to what yung x natin? Raised to 10. Ay, narito sila sa ano? Bakit 7? Bakit 2? Ala. Ala. Ano nangyayari sa inyo? Bakit tayo nagkaganyan? Bakit po naging 10? Ito kasi, naka-power rule to. Pag sinabi nating power rule kasi, kapag ganito, hindi naman kasi dalawa yung, isang beses mo lang naman nababasa yung variable, di ba? X squared raised to 5. Ibig sabihin, pag ganito yung itsura ng expression mo, mumultiply mo exponent. Ito kasi sa part na to, tingnan mo ha, ito is product rule. Itong dalawa, yung 2x cube, tsaka 3x cube natin. Pag binasa mo siya, 2x cube times 3x cube. Ito, dito, twice mo nabasa yung variable x. Dalawang beses mo nabasa yung variable x, nagmumultiply ka, kaya ipa-plus mo yung exponent. Kaya siya naging 6. Dito, isang beses mo lang nabasa yung variable, naka-squared siya, naka-raise ulit sa 5, i-multiply mo yung variable, yung exponent nila. Dito, twice nabasa, i-add. Dito, once nabasa, ita-times. Ngayon, magkakaroon tayo ng, ano bang square root ng ano natin? Ang square root, calculator ko na lang, no? 248 832. Square root nun is, hindi siya perfect, no? Hirap. Factor pa natin to. Pero ganito yung magiging sagot natin dyan, na. Gusto nyo yung factor out pa natin to? Laban tayo na ito, eh. Simplify na lang naman to, eh.
Ano daw? Pa-factor. Pag nilabas natin tong x natin, magiging ano na to? X raised to 5 na to. Kasi ano siya eh, meron kang 10 na x dyan, di ba? So may dalawa ka dyan, parang ganito. So, ibig sabihin meron ka dyang 10 na x kung ganito yung ano natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dahil square root lang to. Ibig sabihin kailangan mo lang ng pair na ilalabas dyan. So labas mo yung isa, pair, labas mo yung isa, labas mo ulit, labas mo ulit yung pair, labas mo ulit yung pair. Therefore, magkakaroon tayo ng 5 na x, which is x raised to 5. Yun. Ang problema, ito masyadong malaki, yung numbers. Ngayon, ang sagot dito is, basta ganyan yung gagawin na. Solve ba natin to? Mahirapan tayo na ito eh. Napakalaki ng number. Ako na, wait. Anyway, sige, try natin i-solve. Total may space pa naman dito eh. Wait lang. Hanap lang ako ng mga pack ng perfect square na ito. So, pwede siyang 16. Yung 200, yung 248,000 natin, 832. Factorable to sa 16 times 15, 5, 5, 2. Ito perfect square na yan, no? Perfect square na to. Kunin lang natin mga perfect square. Tapos ito pwede itong 9 times 1, 7, 2, 8. So perfect square na to. So magkakaroon tayo ng 7, 2, 8 divide 4. So ito pwede pang 4 times 3, 4, 3, 2. Perfect square. Tapos ito pwede pang divide 4 ulit. 108. So 4 tapos 10 o 8. Then ito pwede ring divide 4 ulit. 4 times 27. Tapos ito ay 9 times 3. Yan. Ibig sabihin, ang dami. Hindi, tama na to. O, kung perfect square ng 16 is ano, di ba? 4. Ang square root ng 16 pala. Buwe, nag-send ka. Tingnan ko, check ko lang muna. Wait lang ah. Kano yan? Tinanong eh, no? Anyways. Tingnan natin muna. Pero tama to ha. Pag minultiply na, try nyo i-multiply ito. 16 times 9 times 4 times 4 times 4 times 9 times 3. Multiply nyo yan. Ang lalabas dyan is yung 248832. Try nyo. Ay, niloloko kayo eh. Yung 248832. Try nyo. Ay, niloloko kayo eh. Tama ba? Di ba tama? Wala naman eh. Fake news. Anyways. So, ibig sabihin, ang square root na ito ng 16 natin is 4. Ibig sabihin, magkakaroon ka dyan ng 4 kasi perfect square rin, diba? Tapos yung square root natin. Yung 9 natin is 3, so times 3. Yung 4 natin is 2 times 2. Yung 4 natin is times 2 ulit. Yung isang 4 ulit natin is times 2. Yung 9 natin is times 3. Pero ito ay hindi perfect square, kaya nasa loob pa rin siya ng square root. So, kailangan natin itong i-multiply lahat ng nasa labas. So, magkakaroon tayo ng 4 times 3
times 2 times 2 times 2 times 3, which is 288. Lalabas na natin yon. Tapos meron tayong square root of 3. So ito magiging sagot natin. Yan, kasi gusto niya square root. Naka-raise to 5 eh. So ganito yung ginagawa ko ha, pag may ano, pag may radicals. Ultihan mo na. Pag magpa-factor ka, 'di ba ano 'yon, a plus b squared? Puji, pag a plus b 'yon, a plus b squared. Tawag diyan is ano? Basta. Tawag doon secret. Joke. Anyways, yun na. Yung may nag-send piso. Thank you. SD. Hindi ko alam pangalan eh. Kasi may mga asterisk. Anyway, thanks. Thank you, Jen. Anong gagawin natin? Anong problem transformable? Ano yun? Genmat pa? Rational inequality? Oo nga. Ngayon yung mag-limits. Hindi lang naman limits eh. Kaya wag na yun no? Derivatives na lang. Limit. Conics. Sige, conics tayo. Conics na lang ulit. Doon nakaganda yung bond paper. Pero may mga staples sa likod eh. Pero magagamit pa to. Inaayos lang natin. Graph of function determining the domain and range. Sige. Grade 11 pa yun, di ba? Ito lang sa kabila, sayang space. Ultihan mo ako. 11 pa yun, di ba? Ito lang sa kabila, sayang space. Ultihan mo ako. Function, sige, function tayo. Para tingnan natin kung nagpa-function pa ang ating brain. So graph lang, madali lang naman pag graph, pag given yung graph. Yung composite function, ultihan mo ako. Diba? Paano ko ba ito in-explain last time? Ganito yan na. Pabalik. 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 Ba't may arbitrary na? Patay tayo dyan. Hindi ko yun alam. Ngayon sa piecewise. Tapos ito yung sa kabila. Magka-arithmetic tayo. Sunod. Sige. Later. Pa isa-isa lang, no? Tulungan yung iba, mga nagko-comment para goods. Anyways, balik tayo dito. Ito lang kay technique sa ano sa pagkuha ng domain and range. Pag ano, ganito asymptotes sa rational, quotient and product. Nako, kailangan dapat kabisado mo yung derivatives ng quotient at product, di ba? Anyways, di ba yung domain natin is nasa x-axis ito, ito is nasa y-axis. Kung meron tayong graph, ito yung x-axis natin, yung horizontal.